Neng! Congrats! O, teka, picture tayo. Pumunta ang ate mo sa school mo, nak? Ewan ko nga dyan kay ate, Nay. Hindi naman siya ganyan sa akin eh. Lagi kayang galit sa akin yun. Lagi akong sinusungitan. Tsaka wala naman pakialam yun sa akin sa kung ano yung gawin ko sa buhay. Tapos ngayon nagulat ako, binigyan niya pa ako ng ganito. Kilala ko yung ate mo eh. Dalawa lang yung rason niyan kung bakit nagkakaganyan yung ate mo. Una, may kailangan. Pangalawa, nakagawa yan ng kasalanan. Baka may nagawang kasalanan. Nay? O anak, tingnan nyo. Ano yan? Tricycle? Nay, second hand lang po yan ha. Pero alam kong magagamit talaga natin yan. Lalo na kapag nagbebenta po kayo ng gulay. Hindi na po kayo mahihirapang maglakad po niyan. Dahil may tricycle na po tayo. Malaking tulong nga yan, nak. O, Neneng, para sa pinakamamahal kong kapatid. Sa'yo to lahat. Kakamitin mo to. 1 taong sahod ko rin to nung 2024. Pangkolehiyo mo. Mag-aaral ako ng college, ate. Basta ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral mo, ha? O, ito. Baka naman may pang-grocery pa ako dyan, nak. O, ito, Nay. Para naman ito sa inyo. O, pangpuhunan nyo ito, Nay, ha? Mag-sari-sari store kayo dito para marami din po kayong pagkakitaan. Naku, salamat, nak. Oh, halina kayo. Kain na tayo. Nay, naniniwala ka po ba na ito yung sahod ni ate noong 2024? Parang nakakapagtaka po kasi. Kailangan na talaga nating malaman kung ano yung sikreto ni ate at kung bakit po siya nagkakaganyan. Alam mo na yung feeling ko, may boyfriend yang si ate na Amerikano. Anak, bakit hindi mo kaya tingnan yung cellphone ng ate mo? Nak? Nay? Saan ka pupunta? Tsaka, gabing-gabi na bakit ganyan yung suot mo? Wala akong pupuntahan, Nay. Feel ko lang tong dress. Gusto ko kasi ma-experience kung paano ba magsuot ng ganito. Nay, pasok na po ako. Diba, Nay? Sabi ko sa'yo. Feeling ko talaga nagbebenta ng katawan niyan si ate. Nak, di mo naman kami kailangan ipasyal dito sa SM. Masyadong magarbo dito. Hindi kami bagay dito, nak. Nay, para naman makalabas-labas naman kayo galing sa bukid. Teka, saan niyo pala gustong kumain ngayon? Ililibre ko kayo. Ay naku, nak. Ikaw na ang bahala. Wala naman ako masyadong alam dito eh. Dito na lang tayo sa Classic Savory, Nay. Masarap yung mga pagkain nila dito. Halina kayo. Nay, napantayan niyo po ba siya? Eto na nga, anak. 5 gabi ko nang binabantayan niyang ate mo. Hindi naman siya lumalabas tuwing gabi. Bakit ang laki ng pinagbako niya? Di naman siya dating ganyan sa atin, Nay. Para matigil na tayo sa kakaduda sa ate mo. Bukas na bukas, tatanungin na natin siya. Ate? Ate, ilang araw na po kasi kaming nagtataka ni nanay kung bakit po kayo nagkakaganyan sa amin. Hindi po namin maiwasang isipin na may boyfriend po kayong afam. Oo nga, nak. Alam nyo, wala talaga akong balak sabihin sa inyo to eh. Gusto niyong malaman, di ba? Eto. Nak,
lumala yung sakit mo? Oh, smile lang kayo. Oh, yan yung dahilan kaya ayokong sabihin sa inyo. Sorry kung naging mataray ako nitong mga nakaraang araw ha. Nung mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Di ko naman kasi alam na totoo pala yung life is short. Pero ang gusto kong gawin sa loob ng 3 months na imamalagi ko dito sa mundo, ay naging ate at naging mabuting anak naman ako. Hoy, Neng. Lagi lang kitang tinatarayan, inaaway at iniiwan. Pero nagtatrabaho ako para sa'yo. Hindi lang halata pero mahal na mahal kita. Pasensya ka na kung hindi ko na maaabutan yung college life mo. Lumala na kasi yung cancer ko. Wala eh. Hindi natin hawak ang buhay. Huwag niyo ako masyadong mamiss. Magkikita pa naman tayo soon. Nak, magtiwala tayo sa magagawa ng may kapal, ha? Magtiwala tayo sa Panginoon, nak. Hindi. Anak ang maglilibing sa magulang, hindi ang magulang ang maglilibing sa anak. This is it! Merry Christmas, everyone! Hoy, girl. Yung gift ko para sa'yo. Tingnan mo na lang dun sa lamesa, ha? Ikaw yung nakabunot sa akin, girl? Yup. And I know, I'm 100% sure na magugustuhan mo yung gift ko na yun para sa'yo. At ako naman ang nakabulot ng pangalan mo, Rosette. Oh, really? At sana, magustuhan mo yung regalo ko sa'yo. Thank you. You're welcome. By the way, guys, nasa na kaya si Nimpa? I mean, pupunta pa kaya yun dito? Nahiya na ka mo pumunta yun dito, girl. Very well said, girl. For sure, nahihiya yun pumunta dito. Tama lang na hindi siya pupunta dito, girl, no? Dahil nakakabadap yung itsura niya. Kaya tama lang talaga na wala siya dito at hindi siya pupunta. Pre! Tingnan mo si Nimpa, oh. Sabi mo noon sa mukha ko tiyan, parang hulog na gata at kapapi sa tandaan. Inaasar mo rin akin na puro bariya. Sinagapangan at hulugan pa. Pero ba't ngayon ay nabibihani? Gusto na akong kaibiganin na ikaw ay makapag. Hoy, pre! Yung laway mo tumutulo! Merry Christmas, classmates! Nimpa? The one and only. Nimpa Bercasio. In short, ang iyong bango. Pumunta ka ba ng albularyo para ipaayos yung pagbumukha mo? Oo nga. Anong ginawa mo? Gumamit ka ba ng black magic? Girls, chill! Pwede ba? Kakarating ko lang. Sa takot niyong malamangan kayo, ang dami niyo nang sinasabi. At pumuputok na kagad yung mga butsi ninyo. Whatever. You know what, Nimpa? Kahit anong ayos mo pa dyan sa pagmumukha mo, cheap ka pa din. At yung suot mong yan, for sure, sa okay-okay mo lang yan binili. You're right, girl. Dahil alam naman natin na hindi kayang ma-afford ni Nimpa yung mga ganitong klaseng suot sa atin. Dahil mahirap lang siya. You're right, Patricia. Tama naman kayo. Hindi kami mayaman. Dahil mahirap nga lang talaga kami. At hindi ko yun ikinakahiya, Rosette. Pero alam mo, Rosette, nagagandahan din talaga ako sa'yo. Oo, ang ganda-ganda mo. Kaso nga lang,
aanhin mo naman yung kagandahan kung wala naman laman yung utak. In short, boba. Oh, aray ko! Pakak! At isa pa, aanhin mo ang mala Barbie mong kagandahan kung mala plastic naman ang pag-uugali. How dare you? Mag-ingat-ingat ka dyan, Patricia, kay Rosette. Dahil hindi mo namamalayan, tinutuklaw ka na pala ng kaibigan mo na to. Dahil base sa nalaman ko, kinakaibigan ka lang naman itong si Rosette dahil napapakinabangan ka niya. Dahil napapakopya mo siya. Tinutulungan mo siya sa mga activities natin dito sa school. That's why, kinakaibigan ka niya. In short, pinaplastic ka lang ng babaeng ito. Girl, don't tell me na totoo yung sinasabi ng nimpa na yan. Girl, sa akin ka makinig. Dahil ako ang best friend mo. Sinisiraan lang ako ng babaeng yan sa'yo. Hala, Patricia, oh, tingnan mo. Guilty yung kaibigan mo, oh. Guilty yarn. You know what, Nimpa? Kapag hindi ka pa nanahimik dyan, babasagin ko yung pagmumukha mo. Oo. Chill ka lang. Ito namang aso na to, tumatahol na naman. Pinipikon mo talaga ako, ah. Walang iya ka? Kung dati, pumapayag akong maliit-maliitin nyo at husgahan niyo yung pagkatao ko, pues ngayon, hindi na ako papayag! Patricia, hawakan mo nga yung babaeng yan. Hawakan mo. Patricia, hawakan mo yung kaibigan mo. At paano kung ayaw ko? Pag sinabi kong hawakan mo yung kaibigan mo, hawakan mo! Nimpa, bitawan mo na to, please lang! Kakagaling ko lang ng salon kahapon! Pinaayos ko yan eh! Ang mahal-mahal pa naman ang pagpaayos ko ng buhok ko, Nimpa! Huwag mong sasagarin yung pasensya ko, ha? Nimpa! Bitawan mo nga yung kaibigan ko! Bitawan mo na sabi! Pag hindi mo sinunod yung sinabi ko, kakalbuhin kita! Oo na, ito na. Gagawin ko na, bitawan mo na itong buhok ko, sige na. Oh my gosh, ang hair ko. Susunod ka rin naman pala. O ngayon, gawin mo na. Patricia, huwag kang magkakamaling sundin yung babaeng yan. Girl, sorry. Huwag kang susunod sa kanya. Kailangan kong gawin to, kundi masisiri buhok ko, makakalbo ako ng Nimpa na yan. Kakagaling ko lang ng salon. Sorry. Patricia, ano ba? Patricia! Makinig ka na sa akin! Bitawan mo ako! O ano na? Ano susunod na gagawin ko? Gawin mo na kung anong gusto mong gawin para matapos na to. Wala kang kwenta, kaibigan! Girl, ayos ka lang? Bitawan mo ako! Mukha ba akong okay, Patricia? Ha? Kahit kailan talaga gaga ka! At ikaw? Walang iya ka? Pagsisisihan mo yung ginawa mo sa akin!